Dito na ako sa may NAIA terminal. Ganda ng sheets ko, pwede na akong umupo dito. Tapos, saan po yung terminal 2, boss? Pero hindi ko alam eh. Deserve ko to. So, dito yung business class. Hindi tayo doon. Itim na itim tayo ah. Pwede na akong pang make tricks. Nakasan ako ng damit. Or kung ano man. Malapit na madurog yung burger na nasa bulsa ko. So ayun, naharang pa nga ako. Quick story. Chinek, tapos ayun, may nakita daw na sharp object. Pero pala akong multi-tool sa wallet. Pero ayun, kinonfiscate na siya and okay naman. Tama naman yun kasi sharp object yun. 8 pesos lang naman yun sa Shopee kaya okay lang. So saan ako tatambay ngayon? Saan na ba akong gate? Yun mo, ito na yung gate 2. Ito naman pala, meron pa malaking sign sa pinakataas. Yan. Isa na naman pong Pilipinong hindi nagbabasa. Pag dito ko nilagay yun. Gumamit ako ng passport. Kunyari ibang bansa. Okay, bound to Cebu. Gusto ko lang pag malaki yung automatic. Okay, over natin yung Cebu. Tapos rega tayo ng Siargao. Dito na ako nasa Cebu. And connecting flight papunta sa Siargao. Thank you. Thank you. Pa number 4 nga na trick bag. Good morning. 22A. Uy, mukhang ano tayo ngayon ah. Window. Go Siargao! So ngayon nandito na ako sa Hang Loose. Magkano nga po yung kapag sa mga nila pang bed? 125 to 500 pesos. Tapos meron din silang pamilya na room and also pang couples. Meron din silang mga pinaparenta dito kagad na ano kapag kailangan nyo ng mga motor. Ang maganda pa kasi dito, nasa gitna kasi tayo ng parang mga tourist spot. Ang daming kainan. Tato Cafe. Eh, daming souvenirs. Bakit ang daming ganito dito? So yun, medyo maigpit talaga sa mga rent dito, lalo na sa mga motor. Kung gusto nyo mag-motor, make sure na meron kayong mga license. Cordava daw dito, masarap daw. Pipicturan mo lang yung food, tapos yun yung babayaran. So dito kami sa may Diretso kumain. Diretso yung name ng store. Ito yung adobo na isda. So ito, pipicturan mo lang siya. Tapos, yan ipapakita mo sa counter. Sarap nitong adobo fish shoutout sabi. Tapos namin kumain kanina. Pero ito 570 bill namin. Ganda oh. Ang dami nag-o-offer dito ng diving lesson. Pero bahala ka. Una-una kami. Nakakapagod pala maglakad din. Sobrang init. Grabe yung pawis. So kung may mga talagang plano kayong puntahan, mas maganda meron kayong motor. Mag-rent kayong motor. Pwede naman kayo makipagtawaran kapag lalo na 5 days, 1 week. Para mas madali. Saka medyo malayo daw yung mga beach, yung mga ibang galaan, magkakalayo. So, mas magandang makapag-brum-brum. Hello, good morning. So, yeah, it's our second day. And hindi na nakapag-video kagahapon kasi busy na. Nagkita-kita na kami lahat. And nag-enjoy muna kami. Sa mga mahilig naman mag-cafe, marami rin cafe dito actually. Kaliwat kanan. Tapos ngayon, sila gumawa ng ng itinerary. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. So, bahala na lang. Sama-sama na lang ako. Sabit lang ako dito eh. Ako isang lamang inampon nila sa kanilang budget travel. Budget nga ba talaga? Ay, si Ate Ana, nandito na si Ate Ana. O, sige po. Balik muna po ako doon. Diba? Oo. So dito na kami nag-almusal sa White Beard Coffee. So ito na yung food. Parang sarap to sa kanya. Pupunta kami ng gawaan ng bracelet. Ang dami nyo dito may experience na ang saya, ang ganda. Iba hindi ko lang talaga nabibidyoan kasi may mga times na gusto kong i-take yung quality time. And ang hirap kapag lahat na lang binibidyo ko, diba? Bait ang mga tao dito, no? Ang supportive and cooperative sa mga video-video. Gusto mo ganyan, no? Kapag gusto nyo mag-rent ng motor, dami mong choices. May mga big bike, dirt bike, may mga automatic para sa hindi sanay mag-manual. Pero yun, try lang kayong makipag-usap. Hello! Hi! Hi! Apir. Yan! Isa pa. Yan. Hello! Hello sa inyo! Bye-bye! Diba, ang saya nila. Isa sa mga, hello po, parang napansin kong okay talaga dito.
Kahit sino makasalubong mo, nagbabatian. Hindi mo man kilala. Hello po, hello, hi, again. Mapifeel mo yung welcome ka talaga sa lugar na yan. Nantog ako sa Bakal, kaya meron akong bukol dyan. Bago pa pumunta dito. Tulad yan na sinasabi ko kanina, sa mga motorbike. Marami talaga dito sa daan. Natin naman may motorbike ulit dito for rent. Okay po, salamat po. Lahat ng madadaanan mo dito, meron may motorbike pa rin ulit. Even dito sa kaliwat kanan, marami talaga motorbike for sale. So, ay for sale? For rent pa. Benenta. Ang ano lang, kailangan mo lang talaga magtsagang magtingin na magtingin kung saan ka makakamura. Sa akin, meron ako nakuha. Napag-usapan namin, bibigyan niya sa akin ng 300 per day. Kaya niya binigyan ng medyo mas mura kasi 3 to 5 days kami na i-rent yun. And then binigay niya sa akin ng for free yung today. Libre na yung isang araw. Hi ate! Welcome din po. O diba? Nakita niyo yun? Kasi nag-greet ka nila eh. And ang cool. So yun nga, basta maghanap lang kayo hanggang sa makakuha kayo ng pinaka pasok sa budget nyo. Pero kung ako magbibigay ako ng tip, ang masabi ko lang, huwag kayong mag-stay agad sa isa. I mean ano, makipag-usap ka na makipag-usap. Ba't parang ganun din? Pag gusto nyo gumawa ng DIY nyong bracelet kay kuya. Lahat po pwede nyo gamitin dito. Lahat. Everything. The best thing about this is you get to spend your time for yourself on it. Nakaiba yung memory mo sa kanya kasi ikaw gumawa mismo yun. Sabi pa naman Carlos sa 2 billion ng tao pero wala akong kapareha na souvenir. Kasi ikaw mismo gumawa. Tama. Ano ba pangalan mo kaya? Yo! Ako pala si Yo! Oh, yan yung totoong pangalan. Yo! Ikaw ko yan ang pangalan. Mizael. Nice to meet you kuya. Yo! From Bukidnon. From Bukidnon, punta ka dito sa... Oo, napunta. Di ko alam eh. Ba't ako napunta dito? Napagala, tapos dito ka nag-stay ka na. Oo, dito na lang ako nag-stay na trap. So I need to work para sa food and shelter. That's it. I'm still experiencing the halal dito sa work. Pero actually, it's a good idea. Nagagawa ka ng sarili mong bracelet or necklace. Kami lang naman siguro yung meron ganito sa isla. Belly rub it. Belly rub. Yung sa bracelet, pa sa 200 siya kahit anong kunin mo dyan. Sa bracelet namin 200, sa necklace namin 300 pero nag-a-add kami ng 25 pesos if you're using a lot of pendants. So if you're going to use 2 or more pendants, we're going to add 25 each. Ay, look. So ayun, pwede kayong magtingin ng mga reference. Ako, nakita ko, this one. Parang gusto ko siya, kamukha siya ni Wakanda Forever. Tuturuan ko si Kuya paano gumawa ng Wakanda. Parang ganito. Wakanda necklace. Tapos din ako. Yan ko na. This is Ninya and Wesley. Hello guys. Dito kami magabang ng sunset. And probably dito na rin kami maliligo later. Actually, ang ganda kasi wala masyadong tao. Ayan o. So yun yung tatlo. Doon sila. Sarili akong mundo dito. Mawa na. Kahit Ninya, kahit kailan. Ay, nakakaya ka talaga sa vlog eh. Yung tour guide namin kanina doon sa cave. sabi niya kay Wesley, tanggalin yung paa. Sabi niya, ay, tanggalin yung paa yung sapatos. Remove your feet, ganun? Yung sapatos ko. Hindi, tanggalin talaga yung paa. So ngayon, ang trip namin ay makapag-swimming. Bahala sila dun. Ako, kung saan ako mapunta, bahala rin ako. Kanya-kanya muna kami mundo. Lamig. Ganito pala sa Siargao, nakakaubos ng pera. Pagbalik po namin, na century crew na lang po yung ulam namin. Grabe, halos lahat na hinahati-hati na lang namin. Kunyari, para makatipid, yung food, isa na lang orderin namin. Pero yung malaki yung for sharing na food. And then, hati na lang namin yung bayad, parang ganun. Ito tanong, dude. Ano? May entrance fee ba dito sa pinuntahan natin? Sabi, wala daw eh. Nice. Tapos pag-akyat, kailangan nyo pong bumili. Hindi, allowed daw kasi, pero 5 minutes. Hindi, pero at least, actually, may food ka na. Naka-free, ka ba? Ganito. Beachfront. Allowed naman talaga daw yung mga walk-ins. Pero, for 5 minutes. So, kapag mag-stay ka for long period of time dito, need mo bumili ng food. At ang pinaka-final, anong pangalan nitong... Ocean
100 what? Ang General Luna yung hotel mo, magkano? Ano ba ito, interview? Ganun ang mga vlog para entertaining ka nga. Di ba? Tinan mo yung magiging comments. Ang sakit naman. Tinan mo yung magiging comments sa'yo ng mga viewers mo. Oh, ano sabi mo? Hindi ka magsalita. Wala rin, General Luna yung hotel. Wala rin, General Luna yung hotel ko. Pwede Mas kang... makakatipid ba ako kung magre-rent ako ng motor or okay lang magtuktok? Or... Aray ko lang yung tutuktukan sa kanya. Depende kasi parang kung meron naman kay lisensya, mas makakatipid ka sa motor. Pero kung wala kang lisensya, pwede ka naman mag-tuktok or mga tricycle. So, kailangan ng lisensya doon. Parang 60 each, parang lalabas ganun. 60 or 50 each. So kung mag-rent ka ng motor, kailangan po ng lisensya. Doon po kami nag-aan. Yes. Nagpapaano dito. Okay lang po. Ano nangyari doon? So ayun, later kasi merong kaming attendant na kasal. Siyempre mag-gate rush lang kami para libre pagkain din. Yun. Ano? We're here. Sino mag-drive? Parang dali-dali. Magkabilang dulo yun. Kamusta? Do you know kamusta? Spanish. She understands. He speaks Spanish, so he understands Spanish. So, kamusta? Estoy bien. Estamos practicando el español. Slowly. We are practicing Spanish. Is it Spanish? Despacito. Despacito. Tú eres el maño, es el meta. Hello. Pedors. Lawat boss. Ay, meron pa pala. Meron pa pala. Salamat po. Meron pa pala. Binuhos ko. Akala ko wala na. Yeah, it's Red Doors. Naghahanap kami ng kapehan. Hindi ko alam kung saan kami next pupunta. Pero kasi usually parang puro 6:30 daw yung last order eh. Ito, tinitingnan nila to. District. Ano pangalan ko yun? Coastal Road. So, kinuha ko yung honey rose latte. Good naman. So, ito na yung third day namin. Nantok pa ako. Sige, tara. Dito ka ba ako? Kung ako'y mag-asawa, ang pipiliin ko. Sarap-sarap. Hi, ate. Hello po. Hello po. Ano po name ninyo? I'm Raj. Ano na yung name ba? Wait na pa ulit. Take two. Ikaw, ate, what's your name? Colin. Kit naman ang name nyo, ate. Colin pa din yung name. Ate, wala na na-post na. Antay. Pwede pa ulit. Take two. Nag-retouch. Hello, welcome to Kiki's. Ako po si Raj and Rolly. We're like a wait kasi. Ano hinihintay niyo? Pumunta ako dito. Kaya ako dyan. Matcha. Ganun eh, no? Ito yung peso panini. At yung nagpamahal dyan eh, yung parang pag ganun. Tsaka itong ano. Pickled vegetable. Diba pickled vegetable? Cucumber lang to, naging pickled vegetable. Father's announcement. Give thanks to the Lord for this food. It's about to see the goodness of Christ our Lord. Amen. Oh, pressure naman ako sa reaction ko. Dapat ba ano to? Bakit ka? Diyan ka nagbibiro. Yan ang bestseller namin eh. Alam niyo po ba, para lahat ng Dutch people na pupunta dito, mga European people, yan lahat talaga chicken panini ang order nila. Sa Israel naman, tuna panini at saka ice latte. Yan talaga orders. Kasi ito sarap. Sorry. Parang kapag kinakain mo siya, ramdam mo yung laman niya talaga. Hindi ako nag-arte, pero ang sarap talaga. This is chicken pesto panini. Legit guys, sobrang sarap. Yun, thank you ate. Pwede lang kayo humingi ng extra. Tapos after nun, para may bayad na yung next. Ako kabitin. Oh my god. Solid. Sarap. So yun, isa sa pinakagusto ko talaga mapuntahan. Itong Isla Corgi Cafe. Kung saan napakadaming mga cute na corgi. Bang!
Bashe, kamusta experience mo sa pag-stay mo dito? Ito yung marunong mag-surf. So, ano yung mga step para mag-surf? Sama. Okay. Tama. So, ngayon, mga alas 12 or lunch. Nagpapayin mo yung mga aso. Nesta muna kami. Naghanap kami ng mga package na tour. Joiners lang din para makatipid. Ang mahal kaya ng gastos sa mga tours. Meron na kami nakitang parang mura pero we're still trying to find yung pinaka most affordable. So ayun, dito kami sa Lamari. Ang ganda ng pool dito, ng lugar. Pwede rin kayong kumain dito. I-scan nyo lang yung parang QR code na nasa table. Ayan, ganito yung QR nila. Parang dyan yung menu. Ayan yung sa lahat. Hello! So, ayun. Story time tayo ngayon. Tapos na kami for today. Nag-enjoy kami. Madami na puntahan. Yung sa Lamari kanina. Even na bumili ka ng food or drinks, you need to pay for the pool, which is 200 each or per person. Tapos, ito naman, the sad truth about Siargao din. Ang ganda dahil nga itong Siargao ay isa sa mga nakikita na tourist destination. But, nung nakausap namin yung mga tao dito, since sobrang daming ang tourists, dito kami sa may General Luna, hindi ko lang alam kung sa ibang mga lugar kung paano kalakaran. Pero dito, sabi ng mga tao, it's hard to live here dahil yung cost of living is very high. Dahil sobrang daming tourists na pumupunta rito. Yung mga, syempre yung mga normal na bilihin is mataas. Syempre alam naman natin kapag hindi na mawawala yan kapag may mga turista, usually tinataasan yung mga presyo, di ba? So, ayun, sabi ng mga tao dito, pati sila nadadamay sa nangyayari. Yun lang kwento lang nila ng mga tao. May part na naawa lang ako kasi yung iba sabi nila, hindi rin naman sila ganyung kakayaman or ganong kalaki yung kinikita para to maintain yung ganong cost of living na pang turista nga. Makikita mo rin dito ang daming mga business na niraran din ng mga foreigners. Sabi nila dating mga tourists and nagusto nila sa Siargao and then ngayon, they live here and they start their own business. Alam mo ba, nagulat lang din ako Nag-rent kami ng motor. Yung gasoline station, pagdating ko doon sabi ko, magkano sa regular? Siyempre, unleaded. Sabi sa akin, 89 pesos. 89. Parang yun na yung magandang klase ng gas doon sa atin, di ba? Pero understand kasi nga, nandito tayo sa Siargao. Yun yung sasabi na parang nadamay yung mga tao sa cost of living sa pagbili doon ng bigas. Ang mahal doon ng bigas. Mga pang ulam siguro, hindi ko na alam. Pero basta yung mga bilihin dito, nagtaas. So ayun lang naman, it's a short or long story, depends pagkaka-edit ko nito. This is my third day and yeah, it's really quite expensive to live here pero it's a good experience, maganda siya.